Yung ganda nawawala, yung yaman, nauubos yun. So, dapat talaga gusto mo. Kasi Ronaldo B. Asuncion, my wife is Estelita Bagan Villaferte Asuncion from Plaro del Bulacan. 27 years na kami kasal ng aking misis. Siyempre, nasa best of the best kami. 27 years na kami kasama, maraming pagsubok ng dibaan, pero still, we're getting stronger. Hindi dapat mag-divorce ang isang mag-asawa o maghiwalay. Pero, kung ang mag-asawa ay talagang hindi na nagkakasundo at magdudulot na ito ng isang malaking problema, gaya ng magkakasakitan or lalaki yung mga bata sa lalas ng pag-aaway ng magulang, pangit na epekto ito sa mga bata. So mas para sa akin ay na-advise ko na maghiwalay kung talagang wala nang patutunguhan. Ako po, si Kurt Roven, Dionisio De Jesus. Isa po kaming pamilya wherein hindi po magkasama yung aking tatay at nanay. Kervin karagdag na lang. Background sa aming family is on-off sila. Kumbaga, hiwalay sila minsan, kakabalikan at na-figure out naman kung paano. And ang ending, wala, di talaga kanaya. Nung nandun pa ang mag-asawa sa simbahan, talagang sila ay nagsabi, nagkasama sila sa hirap at ginhawa. May mga mag-asawa na minsan ay nag-asawa lang dahil sa ginhawa. Dapat through thick and thin, diba? Ang mag-asawa lagi ang magkakampi. Darating ang maraming pagsubok at problema, pero once na yung mag-asawa ay hindi kinampihan ng bawat isa, yun ang malaking problema. Hindi siya nag-affect sa akin pagdating sa psychological or mental. Pero siguro naging apekto siya in terms of father figure kasi nawala yung father figure. So wala kaming guide kung paano kami maging lalaki ng tama, paano kami magkaroon ng date, etc. Pero in terms of mental, wala naman. Nung bata ako, nandun yung thoughts na di ka na magpapamilya kasi ba't ganito yung napuntang pamilya sa akin. Tapos didibdibin ko yun bilang bata nun, dinidibdib ko siya. Ngayon, naging college, nakapag-isip-isip na ng mga bagay. Mas naintindihan ko silang dalawa na kahit alam ko na may mali, pero mas luminaw yung paningin ko sa mga ganong bagay na hindi talaga pwede. Ang pinagsama na dalawang tao ay wag na pagpapahiwalayin. In terms of divorce kasi, syempre may prerequisite yan. Una, marriage bago divorce, di ba? Hindi naman mangyayari yung divorce without the marriage. Disagree ako doon. Kasi sabi ng Diyos, kapag pinagsama na yung tao, hindi mo na pwedeng paghiwalayin. Unless na lang yung tao na yun, yung marriage nila is about sexual immorality. Ang retirement mo sa marriage is hanggang sa mamatay ka. Kaya nga sinabi nila, till death do you part, di ba? May mga bagay kasi talagang pag pinilit mo, dumadating sa worst scenario na hindi na lang kayong dalawa na mag-asawa ang naapektuhan. So if kayong dalawa na religious kayo parehas at kaya nyong i-work out yung relasyon nyo ng kahit hindi na kayo mutual or nagsasama na lang kayo para sa mga anak nyo or kung sino yung mga nandyan para kailangan kayong dalawa, kailangan ng support nyo. Mas maganda sana yon. Pero sa atin, sa Pinas, sana mabigay yung karapatan ng divorce kasi naniniwala ako sa second chance. Hindi tayo perfect na asawa, nagkakamali tayo, nagkakasala. Pero ang isa sa pinaka nakikita ko bakit kami ay still stronger and stronger, dapat siyempre fair. Fair talaga dapat ang pagtitinginan ng mag-asawa. Lalo na may mga pagsubok na yung ang nagkukos ng pag-asama is third party. Natutokso yung lalaki, baka naman tinukso talaga. Pero dapat wag bibitiw yung babae asawa. Ipaglaban niya yung asawa niya kung talagang mahal niya. At malalaman naman yung asawa kung gano'ng loyal yung asawa niya. At the end, marirealize siyang hindi niya dapat yun. Maging matatag kayo at huwag kayong pabigla-bigla. So huwag niyo pabayaan na mawala yung relasyon niyo sa isang konting pagkakamali. Sa aming mag-asawa, number one, ang usapan namin bago pala kami mag-asawa, pag may problema, hindi namin pinababayaan to na matapos ang araw na hindi masolve yung problema or hindi namin pinag-uusapan. Kasi yung problema pag hindi pinag-uusapan or tatakot kayong pag-usapan, alauna niyan, dadagdagan. Hanggang sa hindi mo na kaya, sumabog ka na, nabitiwan mo na yung mga salitang hindi mo na pwedeng bawiin, na nakasakit na sa iyong kapartner, natatanda sa kanya yun. Na magiging ugat yun kung bakit
unti-unti masisira yung relasyon. So, number one talaga, communication. And be sure na yung mapapangasawa mo ay talagang gusto mo. Hindi yung gusto lang ng kamag-anak mo o nino. Kasi ikaw ang magiging kasama niya. At yung reason na hindi mo siya ginusto dahil sa isang bagay na mayaman o maganda, yung ganda nawawala, yung yaman nauubos siya. So dapat talaga gusto mo. Kasi partner for life yun. Sa una, damdamin nyo. Kasi masakit yun kahit sa matignan. And after nun, lagi mo lang tatandaan na may sarili ka ng buhay. Na one time sa buhay mo, ikaw naman yung gagawa ng responsibilidad nila. At magkakaroon ka din ng sarili mong responsibilidad. Huwag din kayo mag-ipon ng sama ng loob sa parents nyo kasi kahit naman nangyari yung ganun, sila pa rin yung dahilan kung bakit kayo nabuo sa mundo. Naniniwala ako na mas magandang hindi nyo na lang pansinin yung part na nag-divorce sila and enjoy nyo yung life. Kesa sa iniisip nyo lagi na broken family kami, tapos yung iba lagi nag-enjoy. Ma-i-stress na kayo. Happy lang.